Isang mapagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa bayan ng Angat, Bulacan. Ako si makapanayan po natin ngayon ang dating naglilingkod sa ating bilang konsehal ng ating bayan at muli ngayon maghahandog ng ating pagbabalik ng karapat-dapat niyang paglilingkod at pagmamalasakit sa ating bayan ng Angat, Bulacan bilang ating konsehal ng bayan na si ginagalang former konsehal Milanio Bong Sison Andres Jr. Kunsi, kumusta na po kayo? Okay naman po. Good morning. Good day. Alright, okay. Kung may tanong ko lang po, sa inyong muling paghahandog ng inyong pagbabalik sa pagsiservisyo o pagmamalasakit sa ating bayan, kung sakali po, kayo pa pabibigyan ng ating mga kababayan, ano po ang kailang muling maaasahan sa inyo? Well, nakapaglingkod naman na po ako ng dalawang termino. During 2016 to 2019, 2019 to 2022. At sa panahon pong to, noon ay talaga pong may mga pagsubok ang paglilingkod namin. 2016 is more on drug problem po tayo noon. Kung matatandaan po ng bayan ng Angat, ng mamamayan ng Bulacan, talaga po lagana po ang drugs noon. At yun po ang isa sa naging proyekto po ng pamahalaang bayan sa pangunguna ni Mayor Ding de Leon. At ako naman po kasi noon ay Peace and Order Committee Chairman. So, yun po yung tinutukan po ng panahon na yun. So, kasama po natin ang pamahalaang bayan at ang kapulisan na nilabanan po ang problema sa droga, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Angat. After naman po noon, 2019, nung muli tayong inalal, ay dumating naman po ang di inaasahang pandemic. Problema ng bayan ng Angat, problema ng Bulacan, problema ng Pilipinas, at maging buong mundo po, naging problema ito. Ngunit hindi po tayo sumuko o hindi po tayo nagpasubok sa hamon ng panahon na problema ng pandemic. Gumana po tayo sa abot ng ating makakaya. Ayan po ay muli po sa pamumuno po ng ating butihing Mayor Ding de Leon. Kaya po ang aking pong experience ay masasabi ko pong puhunan na po para bumalik pong muli sa ngayon pong nalalapit na halalang 2025, May 12, 2025. Wow, alright. Pero kung may tanong ko lang po ha, as dating former konsehal ng ating bayan ng Angat, sa inyong muling paghahandog at sa pagbabalik po ninyo, sa nakikita po ninyo, ano po ang dapat i-priority sa bayan ng Angat, Bulacan? Sa akin pong pananaw, bilang bumalik po ako bilang isang individual na mamamayan ng bayan Angat, marami po tayong nakikita na pagbabago sa pamamahala ng pamahalaang bayan ng Angat. Hindi naman po kung sino man yung nakaupo. Ngunit yung pong sistema siguro na maikukumpara natin ng mga nakaraan ay may pagbabago. So, ang sinasabi nating pagbabago, maikukumpara po kasi natin ng panahon ni Mayor Ding de Leon ay malayang pamamahala, malayang pagtulong, walang limitasyon ang binibigay na tulong kung ang pag-uusapan po ay mga kababayan nating kinakapos ng tulong medikal, pinansyal, sa edukasyon, trabaho. Andyan po bukas ang pamahalaang bayan. At yan po ay matagal na panahong iningatan ni Mayor Ding de Leon. At yan po ang nakikita po namin na dinadaing ng mga karamihan nating kababayan ngayon. So sa amin pong pagbabalik, siguro po inspirasyong masasabi namin yung mga nagawang magagandang pamamahala ni Mayor Ding de Leon. Kaya po sa team po namin, sa Team LDL OCA 2025, priority po namin na maibalik po yung malayang pamamahala sa pamahalaang bayan ng Angat. Wow, alright, okay. Muli po kung para lang po sa kalaman ng lahat ng ating mga kababayan, ipakilala nga po natin kung sino po si former konsehal Bong Andres Jr. Yes, opo. Sa mga hindi po nakakakilala, marami na rin po kasing kabataan ngayon na duly registered, baka ngayon lang din maboboto. Kilalanin po nating mabuti ang ating mga pagtitiwalaan na maglilingkod sa bayan. Totoo po. Katulad po ng inyong lingkod, si Konsehal Bong Andres. Ako po ay pamamayan ng Barangay San Roque. Tunay ko pong pangalan ay Milanio Sison Andres Jr. Mas kilala po sa Konsehal Bong Andres. Ako po ay nagtapos ng BS Architecture. Wow. At naging empleyado rin po ako sa pamahalaang bayan noong 1990 hanggang 1991 bilang isang draftsman under po sa Municipal Planning and Development Council. Matapos po ng aking pagiging empleyado, ako po ay nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Nagamit ko po ang aking profesyon bilang architect designer sa loob po ng 15 taon. Bumalik po ako ng 2004 sa bahay natin
At isang hamon din po na hinaharap ko ay ang paghawak po ng aming negosyo na funeral service. Yung dati pong natatandaan nyo o nakilala nyo, Andres Funeral Service, ngayon po ay sa aking pamamahala. Ito na po ay naging Father Almighty Funeral Service. At nagkaroon po ng hamon ang ating bayan na ako ay mag-offer ng paglilingkod. Kaya po noong 2016, napabilang po tayo sa team ni Mayor Narding at Vice Reggie at pinalad po tayo noon. Kasunod din po ng 2019 to 2022, naging konsyal din po tayo ng bayan noon. At ang mga committee pong hinawakan natin ay Peace and Order, committee po rin po natin yung Trade and Industry, at may mga iba po tayo, marami pang activities na kinapalooban sa ating paglilingkod. Kaya po sa panahong ito, siguro masasabi ko na kailangan kilalanin natin mabuti ang mga nag-aalay ng paglilingkod sa ating bayan. Unang-una po siguro, yung kanilang experience sa paglilingkod. Pangalawa, yung karakter, pagkatao nila. At saka po siguro yung ano ba yung pangarap nila para sa bayan na Angat. Yun lamang po siguro ang tatlong basihan para pumili tayo ng isang kandidato sapat na para maranasan po nating muli ang isang malayang pag-aalay ng paglilingkod dito sa bayan ng Angat. Wow, alright. Kung nanonood po ngayon Sibong, ang ating mga kababayan dito po sa ating bayan ng Angat, ang ating minamahal na mga kababayan, ano po ang inyong nais na panawagan para sa kanila o mensahe? Yes po, kagaya nga po ng nasabi ko kanina, sana po maging mapili tayo sa ating imboboto o sa ating iluluklok na mga nag-aalay ng paglilingkod sa ating bayan. Panahon po siguro to na hindi lamang sa bayan ng Angat, kasi po ngayon ang issue po natin sa bayan ng Angat ay issue rin po ng buong bansa. Totoo. May kalayaan po tayong mamili ngayon mula sa mga 12 senador, isang governor, isang vice governor, congressman, 2 bukal, mayor, vice mayor at 8 konsehal. Sa team LDL o Kapo, kami naman po ay mga may karanasan na sa paglilingkod. Makikita nyo rin po siguro ang aming kalayaan na maipahatid sa inyo ang aming tunay na hangarin sa paglilingkod. Kaya sana po sa mga kababayan kong Angateño, kilalanin pong mabuti ang ating mga ihahalal bilang mga lingkod bayan sa bayan ng Angat. Kaya po muli po ako'y nananawagan, sama-sama po tayo sa isang hangarin na magkaroon pong muli ng kalayaan ang bawat Angateño na matanggap o maging malaya po siguro ang pamahalaang bayan na tulungan ang lahat ng mamamayan sa bayan ng Angat. Wow, napakagandang mensahe ni Konsi. Salamat po. Konsehal Bong Andres, nananawagan, sana po pagtiwalaan nyo kung muli, pagsamasamahan po natin na magkaroon po tayo ng isang konsehal na magiging tinig at boses ng mamamayan. Sabi ko nga po sa aking slogan, boses ng bayan, aksyong agaran, number 1 po sa balota sa konsehal ng bayan, Bong Andres. Maraming salamat po. Alright, ayun po mga kapares, nakapanayin po natin ngayon ang former konsehal ng bayan dito po sa bayan ng Angat, Bulacan na ngayon po ay nais na magbabalik at ating ibalik sa konseho mga kaparehas ang kanyang tunay na paglilingkod, pagmamalasakit, pagtulong sa ating mga kababayan kasama po ang kanyang buong team. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat po kay Konsi Bong and your family. God bless us all. Konsi, mabuhay ka hanggat gusto mo. Salamat po.